Isang pirasong karot lang gagamitin natin dito sa ating lulutuin ngayon. Lagyan natin ng konting design o kahartihan itong karot bago natin hiwain. Huwag kang mag-alala, hindi naman kita pahihirapan. Kahit hindi mo lagyan ng artihan, walang problema. Magandang tingnan lang kung medyo may bula-bulaklak ang dating, di ba? Pero hindi tayo mag-aatsara kasi usually nakikita nyo yan sa atsara. Dito natin gagamitin yan sa 1 kilong tamba na nabili ko sa palengke kanina. So unahan ko na kayo, hindi siya ganun kasariwa. Kung makikita nyo nga, may pula-pula pa yung ibang mga mata nila, di ba? Parang nakaano lang. Ganyan talaga ang mapapala natin pagka tanghali na tayong gigising at tanghali din tayo makakapamalengke. Siguradong pinagpili ang isda ang madadampot mo. Pero kung tatanungin mo ako magkano ang pagkakabili ko sa tamba na yan, 60 pesos lang ang pagkakabili ko sa lahat na yan. At kung magagawi ka nga sa palengke namin sa Baliwag, lalo na sa mga nagkakariton, talaga namang bagsak ang presyo ng mga isda. Lalo na nga yung mga galunggong, talaga namang napakadami at sobrang mura lang talaga. Halos ipagsigawan na nga ng mga tindera yung kanilang mga tindang galunggong sa sobrang dami. Siguro nga, basta panahon ng galunggong, talaga naman dagsa talaga. Pero kung minsan nga sa sobrang dami, nakakasama na talaga. Kaya kung minsan maghahanap ka ng karne or ng gulay naman. Pero paano nga kung ganito lang ang kakayanin ng budget mo, diba? Pero kung gano'n lang talaga ang kaya ng budget mo, wala tayong magagawa. Kung hanggang saan na lang ang kakayanin, yun na lang ang uulamin natin. Okay, nahugasan na nga natin yung ating mga tamban at ito naman, pagpakulo tayo ng tubig at lalagay natin yung ulo ng tamban. Kailangan natin yung katas nito kasi malasa yung katas niyan. Dati ka nang nanonood sa akin, nagawa ko na to ng mga una ko pang video. Kaya lang, ang sinama nga ay naka-copyright pa tayo. Kaya ito, uulitin ko muna. So nilagay ko na nga yung ating mga karot at saka yung bawang. So talop na bawang lang yung ating nilagay dyan at ito na nga, isinasalansan na natin yung ating mga tamban. Dito pala natin isinasalang yan sa ating pressure cooker. At ayan, nilagay na nga natin yung natitira pang mga bawang at ito nga, nilalagyan ko na nga ng asukal, ng asin, ng pamintang durog. Siyempre, hindi mawawala dyan yung ating pickles. At yung almost 2 cups na mantika. Pwede kayong gumamit ng corn oil kung meron kayong budget. At pwede rin naman kayong gumamit ng kung ano-ano pang vegetable oil dyan. Pwede rin naman. Coconut oil o palm oil, wag lang gear oil o kaya ay baby oil. At susunod naman nating ibubuhos itong ating pinagkuluan ng mga ulo ng tamban. Solid na solid talaga ang lasa niyan basta ginamit mo yung pinagkuluan na yan. Maglalagay din tayo dito ng sili at laurel pero wala akong laurel kaya pwede na yon. So pakukuluan natin ito ng almost 1 hour. Maghintay muna kayong humuni yung inyong mga pressure cooker at magbilang kayo ng 45 to 50 minutes. At after mga 50 minutes, okay na. So, pasingawin na natin yung ating pressure cooker para ma-release na ang kanyang pressure. Kapag na-release mo na nga lahat ng pressure, pwede mo nang buksan. Siguradong hindi ka na yan masasabugan. Abracadabra, eto na. So, ayan. Siguradong lutong-luto yan at kumukulo-kulo pa nga. Bali, yung nakikita nyo na yan, puro mantika na yan. Nawala na yung pinakasabaw niya kanina. Napalitan na ng mantika. Sa tagal ba naman pinakukuluan, siguradong matutuyo ang tubig nito. At sigurado ako, kain mo pati buto sa luto na to. Dahil nga sobrang lambot na yan at ayan, ihahain na nga natin sa ating plato. Kung mapapansin mo nga, halos malasag na yung ating mga isdang tamban. Sobrang sarap nito guys, talaga namang mapapakain ka ng marami pag natikman mo. Kung nakatikim ka na nga ng Spanish style bangus, tikman mo rin naman yung Spanish style na tamban. Panalong panalo at siguradong affordable na recipe itong ating ginawa ngayon. Talaga namang hindi aayaw pagka makakatikim nito. Hanggang dito na lang.